The sin of withholding good. Ginawa ko yung etong microphone kasi medyo kinakabahan ako talaga doon eh. So dito muna ako magpapalakas ng loob. Merong isang tahanan, isang bahay na gawa sa kahoy. Sige, okay lang yan. Okay lang. Ito ay pag-aari ng dalawang matandang mag-asawa. Isang araw ay yung asawang babae, ay may nakitang anay doon sa kanilang bahay na gawa sa kahoy. Ito ay gawa sa kahoy, magagandang kahoy, mga lumang kahoy. At ito ay pinagwalang bahala. Gayon din yung asawa niyang lalaki. Pinagwalang bahala yung anay na nakikita sa bahay. And then lumipas ang maraming panahon. May bagyo. Nagiba yung bahay. Nayari sa kahoy. Akala nila okay yung bahay, pero di nila nakikita yung loob pala ng bahay ay kinain na ng anay. At hindi lang yun. Yung mga mahalagang dokumento, titulo ng lupa, ay kinain din ng anay. Kung sa umpisa pa lang, ay binigyan na nilang pansin yung konting anay na nakikita nila doon sa kailang tahanan. Hindi sana nagiba yung ancestral house na gawa sa magagarang kahoy at pati yung mga mahalagang dokumento ay hindi sana nasira. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Sa kanya na alam kung ano ang dapat gawin at hindi niya ginawa, ito ay kasalanan. James chapter 4, verse 17. Maraming mga bagay na malinaw na tinuturo sa atin ng Scripture. Maraming mga dapat nating gawin, maganda at kinatutuwa ng ating Diyos. At ito ay mabuti para sa ating Christian life. Ito ay mabuti at nakakatulong sa ating buhay Kristiyano. At paano natin nalalaman ito? The Holy Spirit convicts us, uses the preaching of the Word of God to open our eyes to the things we need to do or change. He brings conviction to our hearts. Kaya napakahalaga ng pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa mga preaching ba dito na napapakinggan natin every Sunday, every Wednesday, nangungusap ba ang banal na Espiritu sa puso ninyo? Sinasabi ba niya na tama yan at dapat mong gawin? Alam niyo, this book of James ay tinatawag na a practical and wisdom-filled New Testament book. At madalas din itong tinatawag na Proverbs of the New Testament. Sapagkat sa aklat na ito ay itinuturo ang tama, practical na pumumuhay ng isang Kristiyano. At ito ay sulat ni Apostle James sa mga mananampalataya na umalis sa Jerusalem dahil sa persecution sa pagkamatay ni Stephen, ang martir. Sinulatan niya ang mga mananampalataya na nasa iba-ibang lugar. Mababasa natin to sa James chapter 1. At dito rin sa aklat na ito, sa Book of James, ay hinihikayat din ni Apostle James ang mga nagsasabing sila ay may pananampalataya na kung tunay silang mananampalataya, ay ipakita nila sa gawa
ang kanilang pananampalataya. Marami tayong mamimit na mga tao. Ako ay mananampalataya. Ako ay believer. Ako ay laging nagsisimba. Subalit, nakakalungkot na hindi natin nakikita sa kanilang buhay yung bunga ng kanilang pananampalataya. Dito ba sa atin ngayon, lahat ba tayo dito ay mananampalataya? Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without works, and I will show thee my faith by my works. James 2:18. Whereas the body with the spirit without spirit is dead, so faith without works is dead. Kaya this book, Book of James, is a good guidance in our Christian living. So, please listen. Please listen. Ikaw na nagsasabi kang Kristiyano, ikaw na nagsasabi kang mananampalataya, ikaw na nagsasabi kang tagasunod ni Kristo, makinig sa salita ng Diyos. At nawa, ang banal na Espiritu ay kumilos sa puso mo. The conviction of knowledge. To him that knoweth, so malinaw sa kanya at lubos niyang nauunawaan kung ano ang dapat niyang gawin. Malinaw, to him that knoweth, sabi ni James. So malinaw sa kanya, doon sa tao na yon, sa sinusulatan, sa mananampalataya, kung ano ang dapat niyang gawin. God holds us accountable for what we know. God holds us accountable for what we know. And everyone that heareth this saying of mine, and doeth them not, shall be likened to a foolish man, which built his house upon the sand. Matthew 7:26. Tinuturing ng Diyos na isang hangal, isang mangmang, ang isang taong nakikinig sa kanyang salita, ngunit hindi naman ginagawa. Ilang taon na tayong Kristiyano? Gano'n na kadami ang nagawa natin sa Panginoon? At ano pa ang maaari nating gawin para sa Panginoon? Ignorance for the truth may be a tragedy. Nakakalungkot sa isang tao na hindi mo alam, Kristiyano ka, subalit hindi mo alam yung mga mabubuting bagay na dapat mong gawin para sa Panginoon, para sa church. Ignorance might be a tragedy. But knowing the truth and ignoring it is a rebellion. Alam mo, ang tama, inuutos ng Panginoon, subalit hindi mo ginagawa. Ito ay paglaban sa Diyos. Luke 12:47, and the servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. Luke 12:47. Ibig sabihin ay hindi kinatutuwa ng Panginoon, di kinatutuwa ng Diyos ang pagwawalang bahala sa nais ng Diyos na dapat nating gawin. The role of the Holy Spirit of God in us as a Christian. The Holy Spirit uses the Word of God to stab our heart. Give us prick in the heart. Yan ang trabaho ng banal na Espiritu sa atin. Yung banal na Espiritu na sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya, at ang sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ay naninirahan sa puso ng isang mananampalataya. Ang ginagawa ng banal na Espiritu ay kinukonvict. Sinusugatan ang iyong puso upang makita mo kung ano ang plano ng Diyos sa buhay mo. At kung makita mo na ang ginagawa mo ay hindi ayon sa salita ng Diyos. The role of the Holy Spirit of God in our life. Nangungusap ba sa iyo ang banal na Espiritu? Sinasabi ba sa iyo na tama ang naririnig mong paalala mula sa preaching, mula sa salita ng Diyos? At dapat mong gawin? Nangungusap ba sa iyo? So the definition of good
In this context, James chapter 4, God isn't just being, good isn't being nice, or it is simply not being good. But it refers to everything that is excellent and honorable and approved by God. Pag tinignan natin dito sa chapter 4, yung sinasabing good dito is not only being nice, but it is an excellent, honorable, and approved by God. So open your Bible at sundan niyo ako sa James chapter 4. In verse 1, sinasabi ni Apostle James, saan ba nagmumula ang away ninyo? Hindi ba ito ay dahil sa inyong mga matinding pagnanasa? Hindi ba ito ay mula sa inyong sobrang paghahangad ng yaman at pangalan sa lipunan? From whence come wars and fighting among you? Come they not hence even of your lust, that war in your members? You lust, and you have not. You kill and desire to have, and cannot obtain. You fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Kayo ay nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nanghihingi kayo ng mali, amis, ng masama, upang gugulin ninyo sa inyong mga kalayawan. Yung sabi ni Apostle James dito sa mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. What is excellent and approved by God? Humingi para sa kapakinabangan ng kapwa at ng Panginoon, at dahil ikaw ay mananampalataya at member ng isang church, para sa kapakinabangan ng iglesia. Amen? Bakit hindi binibigay ng Panginoon ang hinihingi? Dahil you asked amiss. Nakikita ng Diyos ang ating puso, ang motibo natin sa paghingi sa Kanya. Another exhortation from James. You know not that the friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Kung ikaw ay kaibigan ng mundo, ikaw ay welcome sa society. Welcome ka sa mundo. Kaibigan ka ng mundo. Sabi ng Biblia, you are the enemy of God. And what is the excellent and approved by God? What is the excellent and approved by God? Be ye not conformed to this world, but be ye transformed. See, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Tayo ay magbago ng ating isip upang makita natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Romans 12. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Ang Diyos ay sumasalangsang. Tinatanggihan ng Diyos ang mga palalo, ang mga mayayabang, subalit binibigyan niya ng biyaya ang mga mapagpakumbaba. See? Kaya itong Book of James, this is a good guidance to us as a Christian, good guidance to our Christian living. Good guidance for our Christian living. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Magpailalim ka sa Panginoon, at ikaw ay Kanyang itataas. Ibaba mo ang iyong sarili sa Diyos, at ikaw ay itataas ng Diyos. See? Merong mga Kristiyano, dito sa atin wala yan. Sa ibang church meron. Mayayabang. They are proud. Mayayabang sa kanilang yaman, sa kanilang katanyagan, sa kanilang pangalan. Pero Kristiyano sila. Subalit kapag titingnan mo, ang tataas ng kanilang
pagkatingin sa kanyang sarili at tinitingnan nila ang ibang mga kapatiran na mabababa kaysa kanila. Pero sila ay mananampalataya daw. So sa ibang church yun, hindi dito. Praise God, at wala dito niyan. Ano pa ang mga exhortation ni Apostle James in this chapter? Speak not evil one of another, brethren. He that speaketh evil of his brother and judgeth his brother speaketh evil of the law and judgeth the law. But if thou judge the law, thou art not a doer of the law, but a judge. So hindi natin trabaho ang magusga. Wala tayong karapatan na humatol sa ating mga kapatid. Why? There is one lawgiver who is able to save and to destroy. And this power is only belongs unto God. This power belongs unto God. Ang Diyos lamang ang pwedeng humatol sa atin. Malinaw, may mga pamantayang binibigay ang Scripture, at kapag nakita natin ang ating kapatid na lumilihis ang kanyang lakad, lumalayo, ano ang trabaho natin? Siya ay paalalahanan. Siya ay paalalahanan. Using the Word of God. Another instance of a great neglect of God and His providence and disrespect unto it, that the apostle noticed and give us warning is excluding God in our future plans. Ito pa yung babala ni Apostle James. Yung binabaliwala natin ang Diyos sa mga plano natin sa future. Dito ay nagiging palalo ang tao. Nagpaplano na tila ba alam natin, na hawak natin kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. So ano ang dapat attitude ng isang Kristiyano? Kung luluubin ng Panginoon. So ibig sabihin, ating nire-recognize, ating inaamin na hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. At tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kaya ang lahat ng plano natin ay ipinapailalim natin sa kalooban ng Diyos. At inuuna natin ang Diyos sa ating paggawa ng mga plano sa ating buhay. Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Ito ay mga bagay na nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Ganito dapat ang paglakad ng isang Kristiyano kung ano ang excellent and approved by God. Subalit paano yung mga bagay sa sarili mo na hindi hayag? Sa iba, tanging ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos ang nakakaalam. Alam mo ang tama at dapat mong gawin, subalit you neglected it. To him, it is a sin. May mga bagay sa buhay natin na tayo lang ang nakakaalam. May mga kasalanan tayong ginagawa. Huwag nyo nang aminin yan, pero totoo yan. Meron tayong mga ginagawang kasalanan na lihim sa iba, lihim sa mga kapatiran. Subalit, alam mo na mali iyon. At alam mo na nakikita ng Diyos. Dahil sinasabi ng Scripture, walang nalilihim sa Diyos. Nababasa ng Diyos ang laman ng ating puso, ang intention ng ating utak. Alam mo, nakasalanan yan, mali yan. Subalit hindi mo ginagawa ang tama, to him, it is sin. Kasalanan. Walang nakakaalam, may kasalanan tayo. So, ginagawa, hindi skandalous at nakakaalam lang ay ikaw at ang Panginoon. Alam natin ng kasalanan natin ay matagal na nating tinatago. Kailan mo yan bibitawan at kailan mo yan ihingi ng tawad sa Panginoon. To him, it is a sin. God will require it from us, maybe here in this life, or later in the judgment seat of Christ. Walang makakawala sa Diyos. Lahat ay magbibigay ng sulit sa Panginoon. Maaring ngayon,
Pakita sa iyo ng Panginoon na mali ang ginagawa mo at may kasalanan kang ginagawa sa Kanya, o sa the judgment seat of Christ, pagharap natin sa Kanya sasabihin sa atin yung mga pinaggagawa natin na mali. Good for a Christian walk, this book of James. What is a good for our Christian walk? Sharing the gospel. Alam mo, na dapat ibahagi mo ang salita ng Diyos. Iniutos ng Panginoon na ibahagi mo ang salita ng Diyos. Helping our neighbor in need. Iniutos ng Panginoon na tumulong ka sa mga nangangailangan. Alam mong maganda to, alam mong tama ito, lalo na sa household of faith, pero hindi mo ginagawa, to him it is a sin. Praying or restoring a broken relationship. Praying or restoring a broken relationship. Alam mo, at sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita at kinukunbika ng banal na Espiritu na dapat ay i-restore ang nasirang relasyon. Dapat ay magkaroon ng reconciliation. Subalit tinitigasan mo ang iyong puso. To him, it is a sin. So withholding that which is good, to him, it is a sin. Matthew 5:23, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest thy brother hath ought against thee, ano sabi ng scripture? Leave there thy gift before the altar and go thy way. First, reconcile to thy brother, and then come and offer thy gift. May kaalitan ka, alam mo, na na-offend sa'yo ang iyong kapatid. Subalit, tinitigasan mo ang iyong puso at sinasabi mo, hindi naman ako na-offend, okay lang. O sabihin mo naman, hindi, siya kasi may kasalanan. Tinitigasan mo ang iyong puso at hindi mo sinusunod ang banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. But giveth grace unto the humble. Ano pa? What are good for our Christian walk? Church membership. Church membership. Alam mo na ikaw ay ligtas. At alam mo na marami kang pwedeng gawin sa Panginoon. At alam mo rin na mayroong mga pamantayan ng church. At alam mo rin na hindi mo pwedeng gawin ang mga bagay na ito dahil ikaw ay hindi member ng iglesia, member ng church. Alam mong tama, alam mo kung ano ang dapat gawin. Pero hindi mo ginagawa, to him, it is a sin. What are good for the church? Our church, this church. Faithful in the ministry. This is good. Faithful in the ministry. This is good for our church, and you are a member of the church, so anong dapat gawin? Let us build this church. Build, ibig sabihin, patatagin natin. Palaguin natin. Coming early in the church, is it good or not good? Is it good? We agree on this. Nag-usap tayo sa oras. At tayo ay sumang-ayon. At alam mong tama, maganda, dapat na tayo ay pupunta sa gawain ng Panginoon sa tamang oras. Pero hindi mo ginagawa. To him, it is sin. Alam mo di ba? Alam mo tama, pero hindi mo ginagawa. May pananagutan ka sa Diyos. At alam mo bang may mga tumitingin sa'yo sa church? At dahil sa attitude at behavior na pinapakita mo, na dapat ay nai-encourage mo, lalo na yung mga batang mananampalataya, batang Kristiyano, dahil sa iyong attitude, ay sila ay tinatamad din.
faithful in tithes and offering. Hindi lang church, hindi pastor ang nagsasabi niyan. Scripture. And it is good to be faithful in our tithes and offering. Subalit, you neglect it. Alam mo kung ano ang dapat gawin. To communicate. You are a member of this church. At matagal ka nang hindi umaattend. So kinakalimutan mo ang makipag-communicate sa iyong church. Alam mong ito'y tama at ito ay napagkasunduan ng mga kapatiran at ito ay sinumpaan mo pa at inuulit-ulit mo pa tuwing anniversary. Pero kinakalimutan mo. It is good, but you neglect it, you withhold it, it is sin. Good for our God. Sabi ng Biblia, and ye shall be a witnesses unto me, both in Jerusalem and all Judea and in Samaria, and to the uttermost part of the earth, hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. So anong utos? Maging witnesses. Ipangaral ang salita ng Diyos, magbigay ng patotoo sa kabutihan, kadakilaan at kahabagan ng Diyos. Iniutos ito na gawin natin at alam natin ito ay tama at dapat nating gawin. Subalit, hindi mo ginagawa, ito ay kasalanan sa Diyos. What is good for God? Awit ni Haring David, one generation shall praise thy works to another, and shall declare thy mighty acts. I will speak of the glorious honor of thy majesty, and thy wondrous works. And men shall speak of the might of thy terrible act, and I will declare thy greatness. Si Haring David sa kanyang awit, I will declare thy greatness. Good for our God is to declare the greatness of our God. Alam mong ito ay tama at dapat gawin. Subalit, hindi mo ginagawa. Mga kapatid, title ng ating preaching, The Sin of Withholding Good. Sabi ng Biblia, you know good and you do it not, it is a sin. Nangusap ba sa inyo ang banal na Espiritu sa araw na ito? Did the Holy Spirit give pricks in your heart? Pinagpuyatan po yung preaching na ito. At ilang araw na hindi ako makatulog dahil sa preaching na ito. At pinaulit-ulit kong basahin kung ano ang nais ipahiwatig ni Apostle James sa kanyang liham. So isa man lang dito sa nakikinig sa atin ay gawin kung ano ang tama. Gawin kung ano ang nakikita niyang tama at inuutos sa kanya ng Diyos. Nagbibigay tayo ng kagalakan sa Panginoon. At ikaw na iniisip mo, ano ba yung pinag-uusapan? Ano ba yung mananampalataya? Ano ba yung kailangan mong maging membro ng church? Paano ba ako makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos na sinasamba ni Haring David, sinasamba ni Abraham, sinasamba ni Jacob? Paano ba ako magbibigay ng kapurihan sa Diyos? Kailangan mong tanggapin si Jesucristo sa buhay mo. Na siya ay namatay sa krus para bayaran ang kasalanan mo. Bakit ba nangyari? Ba't kailangan? Sapagkat ang kasalanan ay naghiwalay sa iyo at sa iyong Diyos. Your sin have separated between you and your God, and He hid His face from you. Naputol ang relasyon dahil sa kasalanang
ginawa mo sa Panginoon. At marirestore lamang yan sa pamamagitan na ang sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Tanggapin mo si Jesucristo sa krus na namatay para sa kabayaran ng iyong kasalanan. Ikaw ay manampalataya at ikaw ay masasali doon sa sinusulatan ni Apostle James. James, a servant of God and the Lord of Jesus Christ, to the 12 tribes which scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Ito ay sulat doon sa mga mananampalataya. At kapag ikaw ay naging isang mananampalataya, tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo, ikaw ay mananampalataya at magkakapagbigay ka ng papuri sa Diyos. Magagawa mo ang mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos kung marerestore ang iyong relationship sa Panginoon. Para ito sa mga hindi pa mananampalataya. Umaattend ka ng church, gusto mong maglingkod sa Panginoon. Tagal ka lang mananampalataya, umaattend ka ng church, gusto mong maging miyembro ng church na ito. Do it what is good and biblical. Purihin po ang Panginoon.